1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Monday. So, happy Monday sa atin lahat ng bonggang-bongga. At nako, ito na nga syempre, katatapos lang ng Miss Universe Philippines. And then, of course, yung iba may hangover pa. And then, yung iba naman ay natanggap naman na. Yung iba naman ay naghihintay. Kung sino nga ba ang mga bago nating appointed dito sa Miss Universe Philippines, sa bagong crown, di ba? Kasi meron pang 4. Ayun nga, syempre, yung Miss Supra, Miss Charm, Miss Eco, at saka, syempre, Miss Cosmo. So, sino kaya at saan kaya ilalagay ang mga girls na paborito ninyo dyan sa mga corona na yan? Ayan yung abangan natin this week. At hindi lang yan, syempre, inaabangan din natin, syempre, ang mga susunod pang pasabog, syempre, ng mga balita dito sa mundo ng pageantry. Kaya guys, tumutok lang kayo dahil marami pang pwedeng mangyari. O, di ba? At ayun, so tuloy-tuloy ang intriga, tuloy-tuloy ang chika, tuloy-tuloy ang mga pasabog. Kaya naman ngayong araw na to, marami akong hatid na chika, pero bago ako chumika, gusto ko muna magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog, araw-araw, lagi-lagi, at saka syempre sa mga basher. Thank you so much. Love, love, love. At saka syempre, sa mga bago nating subscribers, hello po sa inyo lahat. At saka syempre sa mga makasolid na makamamasam dyan na laging tumututok talaga dito. Maraming salamat po sa inyong lahat ng bonggang-bongga. Kaya naman ngayong araw na to, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na nating patagalin ang ating mga chika. Para sa una nating chika, eto nga, nako, pinag-uusapan ngayon sa social media ang pagbati ng dating Miss Universe sa ating queen na si Bea Milan Windorsky. Yes, ang sabi nga ni Margaret, ang dating Miss South Africa na naging Miss Universe noon, oh my goddess, my goodness, Philippines does it again. Aha. Yes, marami nga ngayon na talagang nagsasabi na napakaswerte natin ngayon sa ating bagong reyna dahil nga talagang humahanga sila sa ganda, sa galing ng ating bagong Miss Universe Philippines. Kaya naman ako, natutuwa naman ako. Pero yung iba, syempre, yung mga hindi matanggap ang resulta, galit sila. Ako naman, from the beginning, di ba, lagi ko naman sinasabi sa inyo na possible talaga na siya ang kumuha. And then, ayun, at natupad nga. So, syempre, nandoon ako sa part na kailangan trabahuhin ngayon to ni Bea Milan Windorsky. Ibinigay sa kanya yung corona ng Miss Universe Philippines. Hindi ibig sabihin nun ay panalo na tayo. Kailangan niya syempre trabahuhin, pag-aralan yung mga bagay-bagay. Syempre maraming dapat i-improve. So yun yung aabangan natin sa kanyang transformation very soon, di ba? Na kung ano nga ba ang transformation na makikita natin dito kay Bea Milan Windorsky. And then, of course, syempre, kailangan maghanda. Hindi pa petiks-petik kasi this is a Miss Universe, di ba? Kung gusto natin manalo, ay kailangan paghigian ng paghahanda. And for sure naman, maghahanda yan si Bea Milan Windorsky. So, tignan na lang natin kung siya nga ba ang makakapag-uwi ng corona ngayon ng Miss Universe or hindi, di ba? But, tansya ko sa totoo lang, ngayon pa lang sigurado ako kaya ni Bea maka top 5 sa Miss Universe. At alam ko, naniniwala kayo, kaya niya rin yun. And then tingnan natin kung
mananalo siya. But yung panalo, kailangan trabahuhin. Alam naman natin, syempre, ang organization ng Miss Universe, hindi natin alam kung papayag nga ba sila kay Philippines mapunta ang corona. But ang isa lang ang alam ko, kaya ni Bea na makarating sa top 5 ng Miss Universe ngayong taon na to. At yun yung abangan natin, di ba? And thank you syempre kay Margaret Gardiner na, alam mo yun, sa pagpuri niya sa ating bagong reyna ng Miss Universe. Di ba? Yung Miss Universe Philippines. At let's see. Aha. And then, para naman sa sumunod na chika, syempre Nicole Borromeo, nakuha ang Ever Bellina Award. So, tingin mo, Mama Sam, si Nicole na kaya ang susunod na Miss Cosmo? Hindi ko alam. Ayan ang hindi ko alam. Kasi, depende sa magiging appoint ng organization ng tawag dito ng Miss Universe Philippines. Siyempre gusto ko kung akong tatanungin mo. Kaya lang, hindi ko talaga alam kung paano, kung sa kanya nga ba mapupunta. But tingin ko naman ay yung buong lahat ng top 6 na natitira dito sa Miss Universe Philippines ay well-deserved, syempre. Well-deserved ni, tawag dito, ni Nicole Borromeo at saka ng mga candidates like example si April Smith syempre at saka si Bella Ismael at saka syempre si Sultan Kudarat na rin at saka si Pampanga. So lahat sila well deserved naman para sa maging appointee ng Pilipinas sa international stage. So malaman natin kung sino sila at tingnan natin, di ba? Basta ako, happy ako sa sa sitwasyon na alam mo yon na nandiyan sila at alam naman natin na may ibubuga talaga sila sa laban ng international stage. So magagaling silang lahat, guys, para alam mo yon walang away. So lahat sila ay magagaling, lahat sila ay nakikitaan ko ng potential sa international stage kung sino man yung i-appoint sa kanila. And let's see in the future. Diba? So, yan. Good luck. Ako, looking forward ako dyan at excited ako kung ano nga ba ang susunod na mangyayari. Diba? So, yan. At para naman sa sumunod natin, chika, Miss Universe Philippines Coronation Night, umabot ng 4 million views in one day. And then, Miss Universe, 5 months to go na. Ang nakakalipas ay umabot lang ng 2.9 million. Anong chika mo dito, Mama Sam? Well, ang chika ko dyan ay wala lang. Siyempre, pagpapatunay to na talaga ang mga Pilipino ay fanatic pagdating sa Miss Universe Philippines. Isa siya sa mga inaabangan, at pinapanood, 'di ba, sa buong mundo. Yes, hindi imposible kasi Miss Universe Philippines siya at alam natin ang Miss Universe Philippines ay isa sa mga talagang tinututukan ng buong sambayan ng Pilipino, di ba? And then, congratulations, syempre, sa Miss Universe Philippines organization na umabot ng 4 million ang kanilang views in one day, di ba? So, panalo yan at bongga yan. So, ito naman, baka naman hindi 5 months to, baka syempre, marami pang nangyari. Kasi nga si Fatima kasi yung nanalo. Kaya ayaw na nilang i-reply. Ganon. Kahit ako, hindi ko na rin naman, ayaw na nilang i-replay. Kahit di naman ako, hindi ko na pinanood eh. So, but congratulations. So, yun na yung masasabi ko. Bongga yan. Pero ito ang sumunod na chika. Netizen, Cebu is a real winner for me. She's the real queen. Tagahanga na ang nakikita nila ay si Cebu City ang dapat nanalong Miss Universe Philippines. To be honest, kung ako ang tatanungin ninyo, sa totoo lang, yes, maganda ang ipinakita ni Cebu City. At kahit di naman ako, naisip ko, mukhang si Cebu City yata ang mag-uuwi ng corona ng Miss Universe Philippines, diba? So, yon, kahit ako, yung nanonood ako, ganun din yung nararamdaman ko. Kasi, ang ganda naman talaga ng execution niya at wala naman akong masabi doon sa ipinakita niyang galawan at talagang masasabi ko, bongga. Pero kasi, hindi ko alam yung organization kung ano ba talaga ang naging desisyon nila, bakit hindi si April Smith ang pinili nila.
So ako, para sa akin, ang desisyon nila ay si Bea Milan, and then nakitaan ko naman talaga din ng potential si Bea Milan. And I think, yes, totoo naman magaling si April Smith, pero si April Smith talaga from the beginning pa lang, sabi ko nga sa inyo, kung hindi nila gagawing supranational si April Smith, magwawala ako. Kasi parang feeling ko kasi, si April kasi, sa totoo lang, sa universe, parang hindi talaga nila ilalagay yan. Malinaw sa akin yun. Kasi may mga sponsors na kinukonsider, maraming mga kinukonsider dito, hindi lang naman yung resulta at yung ano. Siyempre, kinukonsider din ng organization ng Miss Universe Philippines yung lahat-lahat. And then, siguro yun yung nakikita nila, much better si Bea ipadala dahil alam nila na may ibubuga yung ganda. And then ito naman si Cebu City, nakikita ko na pwede naman din talaga ilaban sa international stage. Sabi ko nga noon pa sa inyo, kung hindi man universe, I think Supra. Pag hindi nabigay sa kanya yung Supra, ayoko na. Charot. Ayoko na sa kanila. Charot. Hindi. Kailangan kasi para sa ipinakitang laban ni April Smith, talaga from the beginning talaga, Supra talaga. Kaya laban yan. So yan. And then, eto nga, umalma. Ito, sabi ng ating Miss Earth, netizen, don't question her roots dahil mas Pilipino pa siya kesa sa inyo. So ayun nga, hindi daw dapat questionin si Bea Milan Windorski, sabi ni Miss Earth Philippines. Kasi nga, kung tutuusin, mas Pilipino pa ang puso ni Bea kesa daw sa ating na, alam mo yun, nanlalait sa kanya. Ako, to be honest, hindi ko rin naman naiintindihan ba't hindi lalait si Bea. Ang ganda-ganda ni Bea, ang bait-bait ni Bea. So, hindi lang siguro nila matanggap na si Bea ang kakabog doon sa kanilang reyna. And then, ayun, so nakakaloka kasi parang, alam mo yun, na parang, dapat maintindihan natin na, alam mo yon na ito yung kandidata na pwedeng magpanalo sa Miss Universe. Kung nag-i-start noon si yung nag-i-start noon si Catriona, ganun din naman yung status Catriona Gray, di ba? Saan ba pinanganak si Catriona? Saan ba lumaki si Catriona, di ba? And then nagpunta dito sa Pilipinas para lumaban ng Miss Universe or ng Miss World, di ba? And then kumbaga pare-parehas lang sila. Ang importante ay may represent nila ang Pilipinas ng bonggang-bongga sa international stage. Happy na ako doon. So, kung ano man, abangan natin yan in the future. Diba? So, yun. And then, para sa sumunod na chika, mga panlaban natin sa international stage is Filipino and American. So, ayun na nga, di ba, nung nakaraan binalag natin to, na possible nga na ang mga ilaban natin ay mga bonggang-bongga na, alam mo yun, katulad neto ni Katrina Johnson na half Filipina and half American. And then, ito naman din sa Miss World, ganun din, half Filipina and half American sa Asia. And then, si Bea Milan, ganun din. So, ang masasabi ko, proud ako dahil malakas at magaganda ang mga pambato natin sa international stage at pwedeng mag-penetrate, pwedeng manalo, at I'm so excited sa magiging resulta ng mga laban nila sa international stage. At looking forward ako kung ano nga ba ang ipapakita ni Asia sa Miss World, ipapakita ni Bea sa Miss Universe, at ipapakita ni Katrina sa international. So, mabuhay ang Pilipinas. Laban yan. So, Philippine-American nation. Diba? So, yun. I'm so excited. And then, let's see. Kasi kahit di naman ako, may dugo din naman akong American. Diba? So, yun. So, proud ako sa kanila. Kung hindi kayo na po proud, problema na ninyo yon. Ganon. Nakakaloka. Ang importante, ang suot-suot nilang sash ay Philippines! Yon, gano'n. Nakakaloka kayo. Bahala kayo dyan. So, yon. At para naman sa sumunod nating chika, ito nga, usap-usapang Gasini Ganados. So, na kaya ang magiging kauna-unahang MGI All-Stars? Anong chika mo dito, Mama Sam?
Well, ang chika ko dyan ay depende. So, ito na nga. Depende yan sa pag-prepare ni Gassini para sa laban niya dito sa MGI All-Stars. Pero kasi ang maganda dito, nagkaroon na sila ng meeting ni Mr. Nawat sa unang pagkakataon. And then, of course, so ang mga reaction kaya dyan ni Mr. Nawat ay nagandahan kaya siya kay Gassini. At nakitaan nyo ba talaga si Gassini ng potential para maging isang MGI All-Stars? At tingin ba niya si Gassini nga ba ang kanyang napipisil na maging reyna, di ba? So, depende yan sa reaction ni Mr. Nawat sa first meeting nilang dalawa ni Gassini Ganados. Pero kasi medyo advantage at hindi advantage. Advantage kung nagandahan si Mr. Nawat kay Gassini. Ang disadvantage dito ay paano kung hindi, di ba? So, yun. Anyway, naniniwala ako na magiging malakas ang laban ni Gassini at saka yung 4 na kandidata na ilalaban dito sa MGI All-Stars from the Philippines. Kasi, feeling ko, kumbaga parang yung suporta ng mga Pilipino. So, yun ang kailangan natin ipakita kay Mr. Nawat. Yung suportahan natin si Gassini at saka yung mga girls na lalaban pa, di ba? So, para sa akin, 5 yan, partida yan, di ba? So, sana Philippines ang manalo. And then, of course, naniniwala naman ako ang suporta ng tao kay Gassini ay malakas. At kung maghahanda lang talaga si Gassini ng todo-todo, I think yes, kaya niyang manalo ng MGI All-Stars ngayong taon na to. At yun yung abangan natin, di ba? Kasi syempre alam naman natin na talagang magaling ang Gassini kung pag-uusapan ay syempre eksena at pasabog. Talagang bibigay yan si Gassini Ganados. At yun yung abangan natin. Malapit na kasi 2 weeks na lang, mag-i-start na ang MGI All-Stars. O, di ba? Are you excited, guys? Kasi ako, yes, sobrang excited ako dyan. Tapos, eto, may mga nagsasabi kung sasali nga daw ba si Michelle D. Hindi ko alam. Pwedeng sumali si Michelle D sa Miss Grand Philippines. Depende. Depende kung mahihingkayat nila si Michelle D. Kasi parang feeling ko hindi naman basta-basta din, di ba? But, kung sasali, laban yan. So, yan! So, I'm so excited sa mga pasabog. I'm so excited sa mga susunod pang eksena. And then, I'm so excited sa mga balita pang mga susunod. Di ba? So, yun guys. Basta siguro supportahan lang natin si Gassini para mas makapalo ng bonggang-bongga dito sa MGI All-Stars. Hindi lang si Gassini, pati yung 4 na candidates from the Philippines. So, yun. So, are you excited? Kasi ako, yes, sobrang excited na ako. So, laban niya. Of course, para sa sumunod na chika, ito nga, Bea Milan Windorsky, Mala Oksana at Catriona mix together. Ang sabi nila, hindi naman daw katulad ni Catriona kasi hindi nga daw kasing talino magsalita ni Catriona. Hindi daw kasing smart ni Catriona. Ako, hindi ko naman nakikita na katulad siya ni Catriona. Pero yung kanyang level, yung kanyang quality, yes, they are all the same. Pero nandoon ako sa part na hindi ko siya nakikitang kung maala Oksana siya or maala Catriona. Ang nakikita ko sa kanya ay Bea Milan Windorsky na i-represent natin sa darating na Miss Universe. At kung tinatanong ninyo ako, Mama Sam, malakas ba ang laban ni Bea? Well, ang sagot ko sa inyo ay possible na manalo tayo ng Miss Universe, possible na makarating tayo sa top 5, basta maghanda at mag-prepare si Bea sa kanyang transformation para sa laban niya dito sa Miss Universe. And looking forward ako kung ano nga ba ang magiging eksena ganap ni Bea Milan Windorsky sa darating na Miss Universe. So, laban-laban and fight. So, tiwala ang kailangan natin ibigay kay Bea ngayon at suporta. Kung gusto natin manalo ng Miss Universe, di ba? Kung baga parang suportahan natin siya, ibigay natin yung tiwala natin sa kanya ng 100%. At doon, syempre, kung magkakaisa tayong lahat, magiging mas malakas ang puwersa ng Pilipinas para sa Miss Universe.
Ang tanong ko, excited ka ba para kay Bea? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So syempre maraming salamat po sa inyong lahat sa love and support na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-follow at nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. Paalam. Thank you guys.